Hello guys, sa aking mga minamahal, may magandang umaga po. Panibagong araw, panibagong vlog. Galing na po tayo dito sa county. Nag-turn in na po tayo ng aking renewal ng aking application sa aking medical health medical. Nakapag-renew na po ako at submit ko na po. Tapos ang akin na lang pong babalik na lang po ako sa Biyernes kasi nag-apply po ako ng cash aid. Kung sakalit po ma-approve po tayo ng cash aid, hindi ko po alam kung magkukwit po ako ng aking trabaho or continue lang po tayo ng pagtrabaho po. So, shout out po sa inyong lahat, sa aking mga minamahal na mga subscriber, silent viewers, sa MFWs, kaibigan at hindi, mega love shout out po at sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel. Thank you so much po. Thank you po so much. Meron tayong kukunin dito guys. So ito pong truck na to, napakalaki po ng truck na yan at ayun po, malaking truck. So roadstar trucking, so palagi po yan malaki, nakapark sa daan. So ito pong truck na to, napakalaki. So, shout out po sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, mga W's, kaibigan at hindi po, mega love shout out. At nandito po tayo ngayon naglalakad pa uwi. Papunta po tayo ng mall. Natapos na po yung aking natapos na po yung appointment ko. Nirenew ko na po yung aking cash Medicaid para libre po tayo sa gamot, saka yung kung ano po yung hospital natin po ay binabayaran po ng Medicaid. Yung aking yung Medicaid po ay Medicare and Medical. So malaking tulong po sa akin yung medical po kasi yung low income po tayo na senior. Pagkatapos ngayon po wala po tayong matutuluyan. So pag mayroon na po tayong apartment, mayroon na naman tayong i-update na naman po natin yung ating medical, yung ating address. So pero hindi ko po kasi alam po kung hanggang kailan po tayo, pero kung magbabayad lang po din ako ng aking mailbox kasi mahirap po pero kung pwede naman din po para hindi na tayo magbabayad ng ating titingnan ko lang po kung ma-approve po tayo ng apartment na natin yung ina-applyan. So sa ngayon po nag-apply po ako, homeless po yung nilagay ko po kasi wala tayong address. Hindi natin pwedeng ilagay yung shelter na address, pero mayroon po akong mailing address po. Sana po mahirap po yung kalagayan ko po. Hindi ko po yan ikinahihiya. Ang akala siguro ng mga Pilipino po na may mga family dito sa Amerika na maganda din po ang buhay ng kanilang sa bagay po. Mayroon naman pong mga mayayaman po na mga Pilipino. Mahirap nga lang po
marami po ditong gagawing illegal po kung gustuhin lang natin, pero nanganganib din po yung buhay nyo, di ba? Mabuti na lang maging homeless at itong malaking luggage na yan, baka magiging homeless din po to. Ayan. Kasi alam mo guys, yung mga homeless doon sa shelter, ang lalaki ng mga luggage. Pagkatapos wala namang mapaglagyan, hindi naman ginagamit yung mga damit. Kasi may mga donation din pong dumarating doon araw-araw ng mga damit. Yan. Nagsha-shopping din sila doon sa mga donation. Kaya lalong dumadami yung mga gamit nila. Ngayon, nahihirapan na rin pong mag ng kanilang mga gamit. So, malaking tulong na din po itong aking pag-apply po ng medical dito po sa ating insurance, lalo nang homeless tayo ngayon guys. Wala po akong maibigay na address. So shout out po sa inyong lahat, sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga WS, kaibigan at hindi, mega love shout out. Tapos na po na isubmit na po natin yung renewal ng ating Medicaid at nag-a-apply din po ako ng cash aid po. Yung cash aid, sana pag ma-approve po tayo ng cash aid, baka hindi rin po tayo ma-approve ng cash aid. Isa lang doon po yung kailangan ko, food. Kasi kung wala po, kulang po kasi yung natin kulang po kasi yung kasi mayroon tayong binabayaran. Hindi ko lang po alam, wala naman tayong binabayaran ngayon. Hindi ko lang alam kung makakakuha po tayo ng cash aid. Kung makakakuha tayo ng cash aid, kaya yan ang pinakamaganda dahil makakatulong po sa akin yun. Dahil nag-apply po tayo ngayon ng apartment, sana makuha ko po yung apartment. Kasi $600 din yun. Pag $600, tapos yung babayaran ko din sa mga sa storage ko, tapos phone, yung 600 na yun, 1200 na yan po, wala na pong matitira. Kaya mahirap po. Sa bagay, pwede akong kumuha ng pagkain doon sa Maritan House. Pero sa ngayon po, wala tayong hindi po tayo. Yung aking mom's meal, hindi pa po na-approve. Wala pa po tayo. Naka-waiting list pa po tayo sa mom's meal. So, wala po tayo. So, ayan po, yan lang po. At sana ay pray po ako ni Lord na ma-approve po ako doon sa aking in-applyan para hindi na po tayo homeless. Kasi tuwing nag-a-apply po tayo ng hinihingi talaga po yung address. Wala po tayong maibigay na address po kundi homeless. Mabuti na lang po mayroon akong PO Box. Doon po natin ina-address yung lahat po nating meal na magagawa. So, galing na po ako doon, nakapag-apply na po tayo, na po tayo sa sana ma-approve. Babalikan po natin sa Biyernes kasi mayroon po tayong appointment. So, gagawin ko na lang sa Biyernes, sasakay na lang po ako ng bus ng 6:40 na bus para makarating po ako dito sa Belmont ng maaga. Ngayon, okay naman ngayon. Hindi naman ako na-late ngayon. Hindi pa napunta po ako doon. Wala pang 9 o'clock. Kaya the more na maaga po, the more na matapos tayo ng maaga. Kasi pag maaga pa po, wala pa pong masyadong maraming tao.
Pero pagdating na po kasi sa tanghali, mga bandang alas 10, alas 11, punong-puno na po yan sa punong-puno na po sa tao yan. Kaya mahirap din po. So, yun lang po yung sana makuha ko lahat yung aking kailangan. Dito kasi po sa Amerika guys, maganda po ang dito guys, yung mga benefit. Lalo na katulad ng senior. Senior ka na, tapos kunti lang yung income mo. May mga libre po. May mga libre pong So, ngayon po, kung halimbawa ma-approve po ako ng aking apartment, 600 lang po yung babayaran ko. Tapos mayroon na po tayo, nakalista po tayo ng waiting list po sa Mom's Meal. Tapos marami akong tulong. So kung halimbawa ma-approve po, mayroon pong magbibigay ng security deposit. Hahanapan daw po niya ako ng kung sino, mayroon daw pong magbibigay din po ng foundation po na pwedeng magbigay ng rent. So pwede akong humingi ng renta sa first sa depende po kung kakayanin ko po yung kasi itong month na to ng April wala na po akong babayaran na utang, tsaka magsweldo din po ako sa Old Navy, medyo malaki-laki din po siguro yung susweldohin ko. Laki-laki din po siguro yung aking kasi nakapag-trabaho na po tayo ng mga 40 hours kasama na next week. Kasi nakapagtrabaho din po ako ngayon ng 4 na araw. Pinapatrabaho nga ako ngayon guys, ayaw ko magtrabaho. Pinapatrabaho ko ng 10 to 4. Ayaw ko. Kasi pang 5 araw ko na yan. Gusto ko lang magtrabaho na 2 araw, 3 araw, 4. Ayaw ko na po magtrabaho ng So, yan po yung basta ang importante, nagawa ko na po yung gagawin ko. Kasi matagal ko na po itong pinag-isipan na pupunta dito. Kaya lang po sa schedule ba? Sa schedule ko po, yan po yung ko po yung aking schedule. Kasi pag pinapatrabaho ako, di pupunta na naman ng trabaho, kaya napuputol po yung hindi ko po magagawa po yung lagay ko muna po dyan, mayroon pa tayong gagawin. Ayusin ko lang po yung aking bag. Baka babayaran ko na rin po ngayon yung aking hotel para bukas po pupunta na lang po ako doon para maibigay po sa atin yung PIN para makapasok tayo bukas, kasi gusto ko talaga magpahinga din po. Pagod na nga po ako sa trabaho, tapos pagdating sa magti-train, tapos magbabas, tapos pagdating ng bus maglalakad pa. Pagod na po yung katawan ko. Minsan nga guys, kapag mayroon po akong assignment sa paglilinis, maglilinis pa po ako doon pagdating. Mabuti nga yung 1 week na to, wala po akong kaya pwede po akong pumasok. Pwede po akong umalis bukas kasi wala naman po akong assignment. So yan po yung 1 linggo po akong walang assignment ngayon guys. Sa Lunes pwede naman akong dumating ng maaga kasi wala po akong pasok. Diok ko yun. Kaya kung ano po yung mangyayari po sa Lunes, dahil nandito tayo sa San Mateo sa Lunes, masaya po yung mga bata dahil gusto ko po talagang lumabas. Sana dalhin ako ni Kevin kung saan man. Yun lang po yung shoot out po. Tapos na po. Nakapag-apply na po ako ng aking Medicaid. Homeless po tayo. Wala po tayong binigay na address. Wala po akong ibigay. Mayroon tayong income. Pero kunti lang naman yung income natin, 276 lang.
Depende naman po yan sa ano yung aking paycheck. So, hindi po yan kasi ang time oras ko po up and down po. Ngayon po kailangan ng tao sa Ulmibi gawa ng marami pong nagbakasyon, marami may nagpo-quit din. So, sana po ma-approve po ako sa aking in-applyan ngayon sa Biyernes po yung aking interview. So, thank you and have a nice day. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. Thank you, nandito pa po tayo sa bus stop. Pupunta tayo ng Hillsdale, mag-charge ng phone. At galing natin sa San Mateo County, sa Belmont po, sa Harbor, galing tayo doon para i-submit yung ating Medicaid application, renewal. Nag-apply po tayo ng cash aid. Pag hindi naman cash aid, pwedeng CalPres. So, depende po, basta yung tulong. Kailang yung CalPres ko po, $24. Siguro cash aid kahit $100 lang, pwede na. Ang bili lang ng pagkain, guys. Mahirap din ako, kumakain ako, guys, kasi hindi ko talaga gusto masyado yung pagkain sa loob. Marami namang pagkain doon, guys. Kaya lang ayaw ko po talaga ng So, ayun, hanggang dito na lang po tayo. At uuwi din po ako ng maaga ngayon kasi maglalaba po ako at tapos magpapaki-impaki po ako ng aking bibili dadalhin bukas papunta sa work. Tapos from work, diretso na po ako sa hotel. At masasagot ko po ang inyong katanungan kung bakit ako na homeless, kung ano po yung kalagayan ko sa shelter. Ayan po, kasi homeless po tayo, guys. Sasabihin ko sa inyo, homeless po ako. Pero hindi ko po ito kinahihiya. Hindi po ako nahihiya kasi marami po. Hindi lang po ako yung homeless na mga Pilipino. May Pilipino na po. Tatlo pa po kaming babae. Umalis na po yung isang babae na disabled na tumawag ng pulis sa kapwa niya Pilipino. Tapos yung isang Pilipino din umalis na rin. So, bali, medyo maano-ano pa po kami dyan. May Pilipino din na 79 pounds lang daw siya. Matagal na, wala din. So, bali, 5 na lang kaming Pilipino dyan, guys. Yung 2 Pilipino na umalis na. So, ang mga ibang Pilipino dyan, mayroon pa akong Pilipina na akala mo kung mayaman. Kaya pinagsabihan ko siya, kung gusto mo ng tahimik, you get your own place. Okay, this is a shelter. This is there's a shelter. So if you want a quiet place, get your own place. Kasi hindi ka pwede dito. So yan lang po. Thank you so much and I love you guys. Pwede din akong mag-train doon. Kaya medyo malayo din pong babaan ko sa train. Kaya muna, guys, dito na lang ako sa magbabas na lang ako. At least medyo malapit-lapit pa yung lalakarin ko. Hanggang Kasi maaga pa rin po akong umuwi. Kapag uuwi ako ngayon, guys, nandun ako ng 12 o'clock. Gusto kong umuwi ng mga 3. Dahil doon na yung train. Dito na lang po ako. Pwede ko naman mag-train. So magti-train tayo, guys. Pero ganun din po eh. Ang train, ganun din po. So hanggang dito na lang po tayo. Sasagutin ko yung mga katanungan ninyo po bukas. Shout out po sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga Flabulis, kaibigan matindi. Mika love, shout out. Thank you so much. So siguro po dito na lang po ako maglalakad. Papunta na lang, matagal pa siguro yung bus. Thank you and you have a nice day po.